Kabanata 531. Ang duwag na ekspresyon sa mukha ni Quintes ay nagdulot kay Severin na mapang-asim ng ngiti. Hindi mo ba ako papatulan gamit ang mga tauhan mo? Nasaan na sila? Yung mga taong nandoon. Meron pa bang iba? Tipunin mo lahat ng tauhan mo. Nasa sabik akong makita kung kaya ba nilang bugbugin ako gaya ng sinabi mo. Sigurado ka ba? Nakahinga ng maluwag si Quintes at agad na natuwa nang malaman niyang hindi niya kailangang makipaglaban kay Severin ng mag-isa. Alam ba talaga ng taong ito ang sinasabi niya? Ano ang naisip niya? Yung mga bodyguard na kasama niya ay pawang malalakas na mandirigma. 3 o 4 sa kanila ay mga bihasang master at pinagkatiwalaang maging kapitan ng kani-kanilang grupo. Sa mga oras na iyon, wala pang ideya si Quintes kung gaano kalakas si Severin. Kaya naman nagmalaki siya at nagsabi, Severin, tandaan mo ang sinabi mo. Huwag kang hihingi ng tulong sa mga Ballard kung sakaling bugbugin ka ng mga tauhan ko mamaya. Tumawa lang ng malamig si Severin matapos marinig iyon. Haha, sige, pero hindi kita palalampasan kung hindi nila magawa ang ipinag-utos mo. Mamamatay sila at maaari mo nang ipaubaya sa akin ang mga bola mo. Makatarungan lang iyon para sa akin. Ikaw, kumibot ang gilid ng bibig ni Quintes. Hindi pa siya kasal pero may kasunduan na silang kasal. Anong mangyayari kung mawala ang mga bola niya? Bakit? Binigyan na nga kita ng pagkakataon. Sinusubukan ng mga tauhan mo na talunin ako. Alam mong wala naman akong obligasyong bigyan ka ng kahit anong tsansa. Ngumiti si Severin ng banayad. Halos sumabog sa inis si Quintes sa narinig. Sige. Hindi ako naniniwalang ganoon kakalakas. Buo ang tiwala ko sa kakayahan ng mga tauhan ko. Kasama sila ngayon ng mga Stone. Pupunta kami ng fiancé ko para dalhin sila dito. Hey, sabik akong malaman kung paano mo sila papatayin mamaya. Agad siyang tumalikod kasama si Jada para bumalik sa bahay nito para tipunin ang mga tauhan niya. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Severin. Sandali lang. Ano na naman? Natatakot ka na ba? Pinagsisisihan mo na ba ang sinabi mo? Tuwang-tuwa si Quintes nang pigilan siya ni Severin. Sa pananaw niya, tinatakot lang siya ni Severin sa pamamagitan ng salita at pakitang gilas. Akala niya'y mahina si Severin. Ngumiti si Severin ng banayad, ikaw ang may one dito at ang fiancé mo na lang ang kukuha sa mga tauhan mo. Baka kasi pareho kayong tumakas kapag umalis kayong dalawa. Tamad akong habulin pa kayong dalawa kapag nangyari yun. Sige na nga, niwi ni Quintes habang kausap si Jada. Jada, umuwi ka at kunin mo ang mga tauhan kong dinala mula Riverson. Hindi ako makapaniwalang hindi kayang tapatan ng mga elite fighter at kapitan natin ang lakas niya. Hindi pangkaraniwan ng mga kapitan na iyon. Sila ay tanyag at pinakamahuhusay sa lahat ng bodyguard. Ang tanging makakatalo lang sa kanila ay ang mga tagapangalaga ng pamilya. Buong paniniwala ni Quintes na si Severin ay isang grandmaster lamang at madaling matatalo ng kanyang mga tauhan. Sige, kumunot ang noo ni Jada. Bagamat siya'y nag-aalala, wala siyang nagawa kundi sumunod sa inuutos sa kanya. Pagkaalis ni Jada, sinabi ni Quintes kay Zacarias, Mr. Zacarias, naniniwala akong hindi ka makikialam sa laban mamaya. Tama ba ako? Napangiti si Zacarias at kalmadong sumagot, huwag kang mag-alala. Hindi ako makikialam lalo na't nagkasundo na kayong dalawa. Ikakahiya ko lang ang sarili ko kung makikialam pa ako. Haha, ayos. Nakaramdam ng ginhawa si Quintes sa matibay na pangako ni Zacarias dahil natatakot siya na baka tumulong ito kay Severin kapag napunta sa alanganin ang laban. Kung mangyayari iyon, mas mahihirapan ang mga tauhan niyang patayin si Severin. Samantala, walang sumasagot sa tawag kahit 2 beses na tumawag si Lucy. Napakunot noo siya at sinabi, Cain, may masamang kutob ako. Sa tingin ko, patay na si Theo. Walang sumasagot sa tawag. Imposible yan. Isa siyang level 9 Profound Master. Nagulat si Cain at hindi matanggap ang sinabi ni Lucy. Kung ganoon nga, ibig sabihin, si Severin ay hindi bababa sa level 1 o level 2 Warrior King. Posible ba yun? Sa una, nadismaya si Lucy sa nangyari.
Pero nagbago ang pakiramdam niya nang maalala ang 3 milyong dolyar na nakuha niya mula kay Theo kagabi. Ngayon napatay na si Theo, wala nang makakaalam na nakipagtalik siya rito kagabi at tinanggap ang pera. Basta't hindi niya ito sasabihin kahit kanino, hindi ito malalaman ni Cain. Kahit masaya sa loob, nagkunwari pa rin siyang malungkot. Hay, hindi ko akalaing ganito pala kalakas si Severin. Ang daming elite fighter ang dinala ni Theo pero hindi pa rin sapat para patayin siya. Siguradong patay na si Theo. Ano na ang gagawin natin? Sabi ni Cain, paano kung hindi siya patay? Wala tayong malinaw na impormasyon, haka-haka lang lahat ito. Sumagot si Lucy, sabi ni Theo, gagalaw siya kagabi at dadalhin ang ulo ni Severin sa iyo pagkatapos niya itong patayin. Pero hanggang ngayon, hindi niya sinasagot ang tawag. Sigurado akong patay na siya. Diyos ko, kasalanan ko lahat ito. Pinapanto ko ang matalik kong kaibigan sa kamatayan. Patay na ang best friend ko dahil sa paghihiganti para sa akin. Bumalot ang matinding lungkot at pagsisisi kay Cain nang maalala ang pagkakaibigan nila ni Theo. Kung alam ko lang na ganito kalakas si Severin, kung alam ko lang na ganito ang magiging kahihinatnan, hinding-hindi ko sana siya hiningan ng tulong. Naiinis si Lucy nang marinig iyon. Cain, anong iniisip mo? Paano mo nasabing hindi mo na gustong maghiganti pagkatapos ng ginawa sa iyo ni Severin, na nagdulot ng ganitong kapahamakan? Anong klaseng biro yan? Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang sumuko. Habang iniisip ito, may isa pang nakakaalalang problema na pumasok sa isip ni Cain. Hoy, sa tingin mo ba nagdala ng mga samurai sword sina Theo at ang iba ng tangkain nilang patayin si Severin? Madalas gumamit ng samurai sword ang slasher gang sa mga laban nila. Magiging malaking problema ito kung nakita ni Severin. Bakit? Tanong ni Lucy habang nakatingin kay Cain, na halatang nalilito sa dahilan. Paliwanag ni Cain, dahil ang samurai sword ay simbolo ng Cherrydom. Gustong-gusto ito ng lahat doon. Malalaman ni Severin na taga Cherrydom si Theo kapag nakita niyang may dalang samurai sword si Theo. Lalo na't alam niyang isa ako sa slasher gang ng Cherrydom. Pwedeng iugnay ni Severin si Theo sa atin kapag namatay si Theo at ang mga kasama niya. Sa oras na mangyari iyon, sa tingin mo ba, hindi niya tayo pupuntahan para patayin? Ay Diyos ko, sa sobrang takot, namutla si Lucy. Paano nga ba sila lalaban kung pati ang mga elite fighter ay hindi kinaya si Severin? Wala silang panlaban kung sakaling hanapin sila ni Severin para patayin. Nag-isip si Cain at nagsabi, Babe, sa palagay ko dapat tayong lumipat ng ospital. Ano sa tingin mo? Hindi na nagdalawang isip si Lucy at agad na tumango. Tama ka, kailangan na nating gawin ito ngayon din. Walang pag-aalinlangan, nagmadali si Lucy sa pagproseso ng paglipat ni Cain sa ibang ospital. Bigla siyang napaisip. Nagtanong siya ng may pag-aalala, malapit si Severin kina Draco Hall, sa mga Ballard, at pati na rin sa mga Longhorn. Kahit saan tayong ospital lumipat, siguradong matutuntun pa rin niya tayo. Dapat na ba tayong umalis sa Brookborn at lumipat na lang sa ibang lungsod? Pero hindi pumayag si Cain. Ibang lungsod, saan? Magiging abala lang kung pupunta tayo sa mas malayong lugar. Tignan mo ang lagay ko ngayon. Hindi ako pwede sa biyahe ng malayo. Pinag-isipan ni Lucy ang sinabi ni Cain at nagpasya, kung ganoon, lumipat na lang tayo sa ibang ospital. Wala naman siyang ebidensya na tayo ang may pukana nito. Kahit matagpuan niya tayo, wala siyang magagawa kung ipagpipilitan nating hindi tayo ang may pukana. Nandoon tayo at wala siyang ebidensya na ikaw ang nag-utos kay Theo na patayin siya. Naunawaan ni Cain ang loika ni Lucy at tumango. Oo, tama ka. Hindi niya tayo pwedeng sisihin kung itatanggi natin na may alam tayo. Basta't magpanggap lang tayong wala tayong alam kapag kinompronte niya tayo. Sa kabila nito, tinuloy pa rin ni Lucy ang pagproseso sa paglipat ni Cain sa ibang ospital matapos nilang kumbansihin ang sarili na wala namang masamang mangyayari sa kanila. Pero nanatili pa rin ang kaba at pangamba sa kanilang dibdib kahit nasa bagong ospital na sila. Nag-aalala si Lucy na baka puntahan ni Severin ang bahay nila para hanapin siya. Para maiwasan ito,
Umuwi siya para sunduin ang mga magulang at dinala ang mga ito sa bagong bahay na binili ni Cain para sa kanya. Doon lang bahagyang naibsan ang kanyang kaba. Lucy, may nakaaway ka ba? Bakit mo kami pinipilit lumipat? Tanong ni Landon, ang ama ni Lucy, matapos silang lumipat sa bagong bahay nito. Sagot ni Lucy, sino pa ba kundi si Severin na hayop na yon? Siya, hayop talaga yun. Hanggang ngayon naaalala ko kung paano niya winasak ang kasal mo. Ngayon, pinipilit mo kaming lumipat dahil sa kanya. Napakasama talaga. Sana makahanap ako ng tao para ipapatay siya. Nang malaman ni Landon na si Severin ang dahilan, agad siyang napuno ng galit at ikinuyom ang kanyang kamao. Ikinapikit ni Lucy ang kanyang mga mata at sinabi, Dad, kalimutan mo na yang ideya na yan. Ilang beses na kaming nagtangkang kumuha ng mga asasin pero lahat sila ay nabigo at namatay pa. Hindi ordinaryong tao ang Severin na yan. Napakahirap patayin niya. Napabuntong hininga si Landon. Hayop talaga. Mas maganda pa ang buhay niya ngayon kaysa noon. Sumali sa usapan si Helga. Tignan mo na lang ang pamilya niya. Mas maayos pa sila ngayon. At si Severin, sobrang yaman na niya. Tumingin siya kay Lucy at may halong panghihinayang na nagsabi, Hay, sana hinintay mo na lang siya. Kung kayo pa rin sana ngayon, malamang maginhawa na rin ang buhay natin. Tumigil siya sandali bago nagpatuloy, mahal na mahal kanya noon. Kinalaban pa niya si Easton para sayo. Dapat hinintay mo na lang siya. Lalong nag-init ang ulo ni Lucy sa mga salitang iyon. Galit siyang tumingin at nagsabi, Mom, ano ba yang sinasabi mo? Ako lang ba ang may kasalanan dito? Naalala mo pa ba kung ano ang sinabi niyong dalawa nung nililigawan ako ni Easton? Sabi ninyo, matanda na ako kapag natapos ni Severin ang 10 taon na pagkakakulong. At wala siyang pera kapag lumaya siya. Walang magha-hire sa kanya kasi galing siya sa kulungan. Kayo ang nagsabi niyan. Pinisil niya ng mahigpit ang kamay niya. Nang nililigawan ako ni Easton, tinanggihan ko siya. Pero kayo, sinubukan niyong baguhin ang isip ko at tinulungan pa si Easton para kumbonsihin ako. Naalala niyo ba kung gaano kayo kasaya nang makatanggap kayo ng regalo mula kay Easton na hindi ko alam? Bakit ngayon ako ang sinisisi niyong lahat? Napayuko si Helga at tila guilty. Akala ko yun na ang pinakamagandang desisyon para sayo. Hindi ko naisip na magiging ibang tao si Severin pagkalaya niya. Sino ba naman ang mag-aakalang magiging matagumpay siya ngayon? Huwag kang mag-alala, mayaman na ako ngayon. Sa puntong iyon, mapang-asim na ngumiti si Lucy. Girlfriend ako ni Cain ngayon. Nabasag na ang binti niya ni Severin at posibleng maging pili na siya habang buhay. Pero mayaman siya, sobrang yaman. Pilay, walang masabi ang mga magulang ni Lucy. Kilala ang kanilang anak na laging mataas ang pangarap. Bakit siya pumayag na makisama sa lalaking posibleng maging pili? Agad nilang nakuha ang sagot. Kinuha ni Lucy ang isang bank card at iniabot ito sa kanila. May $3 milyong sa card na ito. Kuhanin niyo at bilhin niyo ang kahit anong gusto ninyo. Ang PIN number ay 666. Nagbibiro ka ba? $3 milyong. Tuwang-tuwa si Landon nang malaman ang halagang laman ng bank card. Diyos ko! Lucy, sa wakas nakahanap ka rin ng mayamang lalaki. Ang galing nito. Alam kong matalino at madiskarte ka. Isang mayaman at maimpluwensyang lalaki ngayon. Ngumiti ng malawak si Helga. $3 milyong. Hindi pa sila kailanman nagkaroon ng ganoong kalaking pera sa buong buhay nila. Palihim na napangisi si Lucy. Ang totoo, hindi si Cain ang nagbigay sa kanya ng pera. Nakuha niya iyon nang makipagtalik siya kay Theo, pero syempre hindi niya iyon sasabihin sa kanyang mga magulang. Dahil madali lang nakuha ang pera, nagpasya siyang ibigay iyon sa kanila. Ang perang ibinigay sa kanya ni Cain ay sapat na para sa kanyang panggastos kahit na gumastos na siya kahapon. Sige na, kailangan ko nang puntahan si Cain. Binugbog siya ni Severin at nasa ospital pa rin siya ngayon. Paalam, ngumiti si Lucy. Sige, alagaan mo siya, huwag mo na kaming alalahanin. May bank card na sa kamay, ngumiti ng maluwang si Landon. Sa parehong oras, dumating si Jada kasama ang isang grupo ng mga tao at ang kanyang ama. Severin,
Sinabi sa akin ni Jada na gusto mong makipaglaban sa mga elite fighter mula sa mga Novak, mapang-asim ang ngiti ni Victor. Naroon siya upang saksihan ang laban. Bagamat 20 lang ang tauhang dinala ni Quintes sa pagkakataong ito, ilan sa kanila ay sobrang lakas, na mas malakas pa kaysa sa mga tagapangalaga ng mga Stone. Masaya siyang makita kung paanong maaaring mapatay o masugitan ng matindi si Severin sa kamay ng mga tauhang iyon ng Novak. Ngumiti lang si Severin ng banayad, Mr. Victor, hindi ito basta laban. Isa itong tunggalian ng buhay at kamatayan. At balak kong patayin silang lahat. Haha, magaling. Humagalpak sa tawa si Victor. Tingnan natin kung may ibubuga ka nga. Ngumisi si Severin, tumawa ka na habang may oras ka pa. Mamaya mahihirapan ka ng tumawa. Tama na ang satsat. Baliin niyo ang mga buto niya at siguraduhin hindi na siya makakalaban pa kailanman. At putulin niyo ang mga bola niya. Sigaw ni Quintes habang itinuturo si Severin. Tahasan ng sinabi noon ni Severin na puputulan niya ang bola ni Quintes kapag nanalo siya sa laban. Kaya ngayon, gumaganti si Quintes sa pamamagitan ng kautosang gawin din iyon kay Severin. Opo, Ginoo, nagtinginan ang mga bodyguard sa isa't isa bago sabay-sabay na sumugod kay Severin. Gagamitin na natin ang dami natin kung kinakailangan. Isang level 2 Profound Master ang unang lumapit kay Severin. Walang pag-aalinlangan, agad siyang sumuntok papunta kay Severin. Kabanata 535. Haha, tumawa si Severin sa kayabangan ng kalaban. Pinagsama ang kanyang mga kamao at tumira ng isang suntok na kasing bilis ng kidlat. Bam! Tumalsik ang lalaki habang nabasag ang kanyang mga bukong. Sa lakas ng impact, nabangga rin ang ibang bodyguards at nabalian sila ng tadyang. Ano? Imposible yan. Alam ni Quintes kung gaano kalakas ang taong iyon. Namutla siya sa pagkabigla nang hindi nito natalo si Severin. Mr. Quintes, mabilis ang oras. Pwede ka nang magpaalam sa iyong mga bola. Tuwang-tuwa na wika ni Sheila habang nakapamaywang at nang aasar kay Quintes. Bam! 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 Hindi na nagtimpi si Severin at sinugod ang mga elite fighter ng Novaks. Sa huli, wala ni isa sa kanila ang nabuhay. Hindi pwede ito. Habang nakatingin sa mga bangkay, hindi makapaniwala si Quintes. Tumindig ang balahibo niya. Isang suntok lang mula kay Severin ang ikinamatay ng bawat bodyguard niya. Ano? Tanggapin mo na ang pagkatalo mo. Hindi nga nakialam ang mga Ballards gaya ng gusto mo. Nasaan na ang tapang mo ngayon? Malamig ang tingin ni Severin kay Quintes. Natakot sina Judith at Maurice na baka masyadong madugo ang eksena para kay Celine. Kaya bago pa man ito mangyari, dinala na nila si Celine pabalik ng bahay. Severin, pasensya na, nakikiusap ako, maawa ka, hindi na mauulit. Nanlambot ang tuhod ni Quintes at napaluhod sa sahig. Natakot din si Jada. Paano na ang kasal nila kung maputulan ng ari si Quintes? Ano pa ang silbi ng pagpapakasal nila? Lumapit din siya at lumuhod. Severin, patawad. Alam niyang nagkamali siya. Maawa ka. Pwede naming ibigay sa iyo kahit gaano kalaking halaga. Hindi na rin mayabang si Victor. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan niya. Masyadong malakas si Severin. Sa lahat ng nakita niya, mas malakas si Severin kaysa sa tagapagtanggol ng Novaks. Kahit sila hindi kayang pumatay ng ganun karami sa ganung paraan. Lumapit din siya kay Severin para magmakaawa. Severin, napagtanto na nina Victor at ng anak ko ang pagkakamali nila. Kahit magkano, ibibigay namin. Sabihin mo lang ang halaga. Ngumisi si Severin. Pera, huli na kayo. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, nagpatuloy siya. Paulit-ulit ninyo akong inaatake at gusto ninyong patayin ako. Akala nyo ba basta ko na lang tatanggapin iyon? Pinatawad na kita noon, Quintes. Kahapon, hinaras mo ang asawa ko, pinatay ka ba niya? Hindi, tinuruan ka lang niya ng leksyon. Pero wala kang natutunan. Ngayon, sinubukan mo na naman akong patayin. Kasalanan mo na ito. Tama, karapat-dapat ka sa tinamumu. Huli na para magsisi ka. At anong lakas ng loob mong i-harass si Diane?
Habang nanunood si Sheila sa gilid, kunwari siyang sumuntok sa hangin at tumakbo papunta kay Dayan. Dayan, ayos ka lang ba? Hinaras ka ba niya kahapon? Dapat putulin ang ari niya. Nagdulot iyon ng kasiyahan kay Dayan. Napatawa siya, haha, kumalma ka nga. Pagkatapos noon, pumunta siya kay Severin at hinila ito sa gilid. Severin, bakit hindi na lang natin bigyan ng isa pang pagkakataon? Huwag mo nang putulin ang ari niya. Agad namang tumigas ang mukha ni Severin. Dayan, gusto ko na talaga siyang patayin ngayon dahil sa ginawa niyang pambabastos sa iyo kahapon. Napakabait ko nang hayaan siyang mabuhay pa sa mundo bilang isang inutil. Ikinurap ni Dayan ang kanyang mga mata, pero isa siyang Novak. Kung matututo siya ngayon, hinding-hindi na siya mangangahas na guluhin ka sa hinaharap. Pero kapag pinutol mo ang ari niya, tiyak na maghihiganti ang pamilya niya. Isa sa mga kamag-anak niya ay isang junior general at sigurado akong marami siyang koneksyon. Mas lalong lalaki ang problema natin kung hindi mo siya kaaawaan kahit kaunti. Paano na ang tingin nila sa akin kung basta ko na lang siyang palalayain? Sinabi ko nang ang puputulan ko ang ari niya kanina. Nabawasan ang pagiging perseguido ni Severin matapos siyang kausapin ni Dayan at pigilan sa pagputol ng ari ni Quintes. Nag-isip si Dayan at bumulong kay Severin. Naalala mo ba na sinabi mong susundin mo ang lahat ng sasabihin ko? Kapag pinatawad mo siya, pwede mong gawin kahit anong gusto mo mamaya. Namula agad ang mukha niya matapos sabihin iyon. Kumikinang ang mga mata ni Severin. Umubo siya ng kunwari at nagsalita. Miss Jada, pareho tayong nakatira sa Dragon Lake Vista. Kahit medyo malayo ang pagitan ng bahay natin, sa teorya, magkapit-bahay pa rin tayo. Kaya naman, hindi ko na siya puputulan ng ari dahil sa iyo. Nagbigay iyon ng pag-asa kay Jada. Habang nakaluhod pa rin, tumanggo siya ng may pasasalamat. Salamat, hinding-hindi na namin kayo gagawan ng masama. Makakaasa kayo na hindi na kami makikialam o magpapakita sa inyo kahit kailan. Pero hindi pa doon nagtatapos. Inabot ni Severin ang kamay niya. Sandali, hindi pa ako tapos. Hindi ibig sabihin nito na pinapatawad ko na siya. Sa ginawa niya ngayon, nararapat siyang maparusahan. Isang parusang hinding-hindi ninyo malilimutan. Oo, sabihin niyo po kung ano ang dapat naming gawin, pakiusap ni Jada habang nakatingin kay Severin. Nagtanong si Severin habang nakangiti. Sa tingin mo, magkano ang halaga ng fiancé mo? Napangiwi si Jada nang marinig iyon. Paano ba naman niya masasagot ito nang hindi sinasaktan si Quintes at nang hindi rin niya ibinibigay ang gusto ni Severin? Napakunot ang noo niya at nagtanong, ako ba ang may huling desisyon? Tumawa ng malakas si Severin. Tama, magkano sa tingin mo ang halaga para manatiling buo ang ari ni Quintes? Sa huli, sa pagitan ng pagngangalit ng mga ngipin ni Jada ay sinabi niya, $150,000. Punong-puno siya ng kahihiyan kahit na siya ang nagsabi ng halaga. Maaaring malaking halaga ang $150,000 para sa iba. Pero hindi ito malaking bagay para sa mga Novak. Haha, sige, $150,000 nga. Transfer mo na sa akin ngayon. Pwede na kayong umalis pagkatapos linisin ng mga bodyguard niyo ang mga bangkay dito. Hamalakhak si Severin at sinabi, ay naku, Jada. Mukhang wala talagang halaga sa iyo ang fiancé mo. Ang ari niya at kakayahang magkaanak ay tinatayang $150,000 lang. Nagpatuloy pa siya sa pang-aasar kay Quintes na may pangit ng itsura sa mukha. Mr. Quintes, ang mura mo pala. Nakaramdam si Quintes ng matinding kahihiyan. Pero pinigilan niya ang kanyang galit at pilit nang umiti habang nakataas ang ulo. Salamat sa pagpapatawad mo. Tama ka, ganoon lang talaga ako kababa ang halaga. Haha, mabuti at alam mo kung gaano ka kahalaga. Tumawa ng malakas si Severin. Kung hindi lang namagitan si Dayan para kay Quintes, matagal na sanang pinatay ni Severin si Quintes gamit lang ang isang suntok. Hindi nagtagal, nailipat na ni Jada ang pera kay Severin at inutusan na niya ang mga bodyguard niya na linisin ang lugar, ayon sa utos ni Severin. Tapos na, pwede na ba kaming umalis?
Sa wakas, nakatayo na si Quintes mula sa matagal na pagkaluhod sa lupa. Kalmado na ang kanyang mga mata at wala ng galit, hindi tulad kanina. Ngunit ang lugar kung saan siya lumuhod ay nabasa. Naihi siya sa takot na naramdaman niya. Lumayas na kayo. Iwinasiwas ni Severin ang kanyang kamay bilang senyales na pinapayagan na silang umalis. Agad-agad, umalis na sina Victor at ang iba pa sa lugar. Severin, ang lakas mo talaga. Ang yabang ni Quintes pero wala pala siyang sinabi sa iyo. Agad na tumakbo si Sheila papunta kay Severin at buong yabang na sinabi, alam kong mahusay ang lalaking pinili ko. Ikaw ang Prince Charming ko at ang iniidolo ko. Napaka-exaggerated ng sinabi ni Sheila na muntik ng himitian si Severin sa hiya. Ang Prince Charming nga ay kadalasang hindi nakikita sa mga kwento. Wala akong kahawig sa Prince Charming. Kahit ipot lang na napulot niya sa kalsada, nagiging mahalagang kayamanan. Ikinurap ni Sheila ang kanyang mga mata at sinabing may halong panunuya, bakit ipot pa talaga ang pinulot ko? Sino bang tanga ang pupulat ng ipot? Haha, baka naman ipot yun ng isang Diyos. Biro ni Severin. Hahaha, hindi na napigilan ng mga babae at nagtawanan ng malakas. Wala akong pakialam. Ikaw pa rin ang Prince Charming ko. Ang malakas at makapangyarihang Prince Charming ko. Napayuko si Sheila. Namula ang kanyang pisngi. Kaya kita gusto, hindi ba? Oo, ganyan mismo ang itsura ng Prince Charming sa totoong buhay. Sobrang hanga talaga ako sa kanya. Hindi rin nagpahuli si Zacarias at sinamahan ng suporta ang kanyang anak. Kung wala kang tutol, ikasisi ako ng labis kung pakakasalan mo ang anak ko. Halata naman ng lahat kung gaano kahulog ang loob ng anak ko sa iyo. Tama yan. Tingnan mo, Severin, pumayag na ang tatay ko at binigyan tayo ng basbas niya. Mabait akong anak kaya susunod ako sa desisyon ng tatay ko. Napayuko si Sheila habang namumula ang kanyang pisngi dahil sa hiya at tamis ng nararamdaman niya. Sa kabilang banda, hindi ganoon ang nararamdaman ni Severin. May kakaibang ekspresyon sa mukha niya nang sabihin niya, naalala ko, hindi mo naman ako sinunod noon nang tutulan ako ng tatay mo at sabihing hindi ako bagay sa iyo. Kailan ka pa naging mabait na anak? Sinundan iyon ng isa pang malakas na tawanan mula kay Diane. Sakto namang lumabas sina Maurice at Judith mula sa bahay kasama si Celine. Natawa rin sila sa sinabi ni Severin. Anong ibig mong sabihin na bigla akong naging mabait na anak? Noon pa man ay mabait na akong anak sa tatay ko. Tiningnan ni Sheila si Severin ng masama. Ngumiti si Severin at nagpahayag ng pasasalamat. Mr. Zacarias, nagpapasalamat ako sa tulong mo. Kung hindi mo sila dinala rito, hindi ko malalaman na plano pala nilang atakihin ako. Ngumiti si Zacarias. Haha, walang anuman. Sa relasyon natin, nararapat lang na gawin ko iyon. Bukod pa riyan, malaki ang posibilidad na ikaw ang magiging manugang ko dahil sobrang gusto ka ng anak ko. Ang pagtulong sa iyo ay pagtulong din sa sarili ko. Walang makaintindi sa nararamdaman ni Severin sa mga oras na iyon. Sa simula pa lang, akala ni Zacarias na isa siyang scammer at hindi karapat-dapat sa anak niya. Pero ngayon, biglang nagbago at tila ginugusto na siyang maging manugang. Hindi pa doon natapos. Sinubukan ni Severin na ilihis ang usapan pero ayaw namang sumunod ni Zacarias at ipinagpatuloy pa rin ang paksa. Sa sandaling iyon, hindi na alam ni Severin kung ano ang dapat gawin. Dahil maaga pa naman, ngumiti si Severin at nag-alok. Marunong ka talagang magbiro. Tara, ililibre ko kayo sa pananghalian bilang pasasalamat sa tulong ninyo sa akin. Bago pa makasagot si Zacarias, naunahan na siya ni Sheila sa pagtanggap ng alok. Ayos. Ito ang unang beses na niyaya mo akong kumain ng tanghalian. Napangiwi si Severin. Ang totoo, naging magalang lang siya. Akala niya tatanggihan ito ni Zacarias dahil masyado pang maaga para sa lunch. Hindi niya inakala na matutuwa ng sobra si Sheila sa alok niya. Tumawa si Zacarias. Haha, ikalulugod kong makasalo kayo sa tanghalian. Pagkatapos noon, pinabalik na ni Zacarias ang ilan sa mga bodyguard niya at tanging 2 o 3 lang ang iniwan niyang malalakas. Samantala, nasa tirahan na ng mga Stone si Quintes.
Nakapamulsa ang kamao at galit na galit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Quintes, ayos ka lang ba? Tanong ni Jada habang papalapit at napansin ang masamang timpla ng mood ni Quintes. Tiningnan niya si Jada at galit na sinabi, Jada, ano ba yon? Ganoon na lang ba ako kababa sa paningin mo? Naglakas loob ka pa talagang sabihing 150,000 lang ang halaga ng ari ko kay Severin. Sobrang mahalaga ng mga ito at hindi sapat ang halagang yun para mapantayin ang halaga nila. Bobo ka ba? Nakalimutan mo na ba nakalaban natin si Severin? Mas mataas ang halaga na sabihin ko, mas matutuwa siya. Kung gusto mo, ikaw na ang magbigay ng mas malaking halaga sa kanya. Pero para saan pa? Anong problema mo? Nasaktan ba ang pride mo dahil sa halagang binanggit ko? Doon lang napagtanto ni Quintes na masyado siyang galit at matigas magsalita. Kaya agad niyang pinakalma ang sarili at malumanay na nagsalita. Hindi ko naman iyon ibig sabihin. Pero hindi mo ba napagtanto na binigyan mo lang si Severin ng dahilan para tuyain ako? Ako ang batang amo ng mga Novak. Isang gabi ko lang sa lungsod, mas malaki pa ang ginagastos ko kaysa sa 150,000. Itapon mo na ang pride mong wala namang silbi. Sa ginawa sa atin ni Severin, hindi ko na siya bibigyan ng kahit isang kusing pa. Tugon ni Jada. Naikuyong muli ni Quintes ang kamao sa galit. Putek, isinusumpa kong papatayin ko siya balang araw. Quintes Novak. Iniisip mo pa rin ba ang paghihiganti? Wala ka pa rin bang natututunan? Hindi mo ba nakita kung paano niya pinatay ang mga tauhan mo? Alam mong malalakas sila pero nabigo pa rin silang patayin si Severin kahit mas marami sila. Bitawan mo na iyan. Bitawan na lang. Tiningnan ni Quintes si Jada na puno ng pagkalito. Jada, hindi mo ba isinumpono na hindi ka titigil hanggat hindi patay si Severin? Ano nang nangyari sa'yo ngayon? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Napairap si Jada. Ano bang nangyari sa akin? Haha, natatakot ako. Sobrang takot ko matapos kong makita kung gaano kalakas si Severin. 3 beses na tayong nagkasagutan sa kanya pero palagi pa rin siyang maawain at pinapalampas tayo. Nangako rin tayo na hindi na tayo gagawa ng kahit anong masama sa kanya at iiwas tayo sa landas na dinaanan niya para hindi na niya tayo muling makita. Sa tingin ko, dapat tuparin natin ang pangako natin. Akala mo ba pinalampas niya tayo dahil nagmakaawa tayo at naawa siya sa atin? Sabi ni Quintes habang nakangisi. Nakakunot ang noo ni Jada. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't yun nga ang nangyari? Kung hindi lang kinaawaan tayo ni Diane, hindi ka palalampasan ni Severin. Malamang wala ka ng ari ngayon. Napangiti si Quintes ng mapait. Natatakot lang siya. Akala mo ba talagang kaya niyang gawin yun? Natakot lang sila dahil ang pinsan ko ay isang junior general. Bukod pa riyan, siya ay nasa ilalim ni Mr. Arthur, ang senior general at malapit na kaibigan ni Mr. Arthur. Akala mo ba matatakot ako kay Severin? Hi, Quintes, natatakot pa rin ako. Lagi tayong nabibigla sa kakayahan ni Severin. Nasabi rin ni Zacarias kung gaano siya kalapit kay Mr. Valerian. Nangako pa raw si Mr. Valerian na dadalo sa kasal ni Severin. Paano kung totoo ang sinabi ni Zacarias? Anong gagawin natin kung may matinding suporta talaga si Severin mula kay Mr. Valerian? Wala nang silbi ang tulong ng pinsan mo o ni Mr. Arthur kapag ganoon. Sabi ni Jada habang nanginginig. Pagkatapos ay idinugtong niya matapos ang isang saglit. Seryoso ka ba talaga na tutulong si Mr. Arthur sa pinsan mo kung mapapahamak siya? Anong pinagsasabi mo? Walang masamang mangyayari sa pinsan ko. Sagot ni Quintes. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpatuloy siya. Malinaw naman na binobola lang tayo ni Zacarias. Paano naman dadalo si Mr. Valerian sa kasal ni Severin? Isang taong 5 taon sa kulungan, paano niya makikilala si Mr. Valerian? Napaisip si Jada at tumango, na sang-ayon sa sinabi ni Quintes. Oo nga, tama ka. Pero 3 beses niya tayong pinalampas. Lumuhad ka pa at nangakong hinding-hindi mo na uulitin.
Sa palagay ko, kalimutan na lang natin ito. Tuparin na lang natin ang pangako natin. Namula sa galit si Quintes at nagsalita ng pasigaw. Jada, hindi na lang ito basta away ninyo ni Severin. Ako na ang kalaban niya ngayon. Isang pansamantalang hakbang lang ang lahat ng ito. Naiintindihan mo ba? Bilang isang lalaki, alam ko kung kailan kailangang yumuko. Hindi agad nakasagot si Jada. Sa halip, tinitigan niya si Quintes ng seryoso. Mas mabuti pa, siguraduhin mong kaya mong patayin si Severin sa susunod mong paghihiganti. Kung hindi, hinding-hindi kanya palalampasin at papatayin kanya agad-agad. Huwag kang mag-alala. Alam kong malakas siya. Sa tingin ko, kahit ang mga tagapagtanggol ng pamilya namin ay hindi siya kaya. Kaya hindi na ako magkakamali ngayon. Babalik muna ako sa Riverson. Kapag bumalik na ang pinsan ko, hihingi ako ng tulong sa kanya. Isa siyang Warrior King. Kayang-kaya niyang patayin si Severin. Warrior King. Malakas ba talaga siya? Tanong ni Jada na curious dahil wala siyang alam sa ranggo ng mga mandirigma. Sabi ni Quintes, nako, ewan ko kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Pero basta, ang Warrior King ay mas malakas kaysa sa Profound Master. Sa pagkakaalam ko, wala pang Warrior King na nakatira sa Brookborn. Sa Riverson naman, hindi ko alam kung may Warrior King na nagbabantay sa mga pamilya ng first-tier upper class. Sa totoo lang, walang nang ahas na sumalungat sa kanila. Quintes, ikaw ang fiancé ko at malapit na tayong ikasal. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Natakot talaga ako sa mga nangyari kanina. Dati, mayabang din ako. Pero ngayon, natatakot na talaga ako. Paano kung pinatay talaga tayo ni Severin kanina? Kahit pa ipaghiganti tayo ng pamilya mo at ng pinsan mo, patay na tayo. Wala nang makakabuhay sa mga patay. Tumango si Quintes at na-touch. Huwag kang mag-alala, magtatagumpay tayo sa susunod. Kung tutulong sa atin ang pinsan ko, tiyak na mamamatay si Severin. Hindi natin siya pwedeng hayaan pang mabuhay. Delikado siya para sa atin. Pagsapit ng hapon, nag-lunch ng sabay-sabay sina Severin, Zacarias, Sheila, Zenoa, at iba pa. Pagkatapos ng pananghalian, umalis na rin sina Sheila, Zacarias, at ang grupo kahit ayaw pa sana nila. Bitbit ni Severin si Celine sa kanyang mga bisig habang nagtanong, Celine, wala akong gagawin mamaya. Gusto mo bang pumunta sa amusement park? Kabanata 540. Oo. Agad na nagniningning ang mga mata ni Celine. Itay, seryoso kang dadalhin mo ako sa amusement park? Tumawa si Severin. Siyempre, pero kailangan mo muna akong halikan. Sige, masayang hinalikan ni Celine si Severin sa pisngi at nagsabi, Pinky promise. Hindi na kailangan yan. Dadalhin ko na kayo ni Mommy sa amusement park ngayon din. Sabi ni Severin habang nakangiti. Yay! Pupunta tayo sa amusement park. Masiglang pumalakpak si Celine. Tumingin si Severin kina Maurice at Judith. Tay, Nay, bakit hindi kayo sumama sa amin? Tumawa si Maurice. Ayoko na, medyo nahihilo ako. Parang naparami ang inom ko. Uuwi na lang ako para magpahinga. Sabi naman ni Judith, ako rin, hindi na ako sasama. Kayo na lang tatlo ang mag-enjoy. Tumango si Severin at nagsabi kina Abigail at iba pa. Abigail, ihatid ninyo sina Itay at Inay sa bahay. Hindi nyo na kailangang sumama sa amin. Alam ko, hindi na kailangang bantayan si Dayan dahil kasama ka naman niya. Ngumiti si Abigail na may halong pagkainggit. Hindi siya makatulog matapos tulungan siya ni Severin sa pagtanggal ng lason sa kanyang binti gamit ang bibig nito. Hindi siya makatulog sa kakaisip tungkol dito. Di nagtagal, sina Abigail, Lily, at iba pang mga bodyguard ang naatasang ihatid sina Maurice at Judith pauwi. Samantalang sina Celine at Dayan ay isinama ni Severin sa amusement park. Nang gabing iyon, sobrang nag-enjoy si Celine. Umalis silang tatlo sa amusement park habang papadilim na ang langit. Matapos maghapunan, umakyat si Severin sa itaas para maligo at hinintay si Dayan sa kwarto. Pagpasok ni Dayan sa kwarto, napansin niyang nakapambahay na si Severin. Namula ang kanyang mukha, grabe, ang aga mo naman. Naligo ka na agad.